Ayan guys, so yung customer natin tumawag kasi daw yung kotse niya hindi daw nag-i-start. Na? Yung kotse niya na na Tigo 4 Pro. Yan. Yan, cherry. So China car. Ilang taon na to? Ilang taon na to? Oh, magto 2 years pa lang. Tapos nung pag-park daw niya nung gabi, tama ba? Pag-park mo ng gabi, no? Pag-park niya ng gabi, okay naman. Tapos nung umaga, nung magi-start na siya, ganito na yung nangyari. Guys, para maging aware tayo, tips lang ito. Yan, ganyan na yung lumabas. Tapos unang diagnose ko, kasi akala niya battery. So nagtanong siya, okay naman yung battery. Ngayon, pag i-start mo siya, usually pag bukas mo ng pinto, i-start mo, tatapakan mo yung brake. Guys, tingnan mo, nangyayari, nag-off. Tapos i-switch ko. Meron, di ba? Pag didiinan mo yan, isa pa uli, yan. Okay naman, di ba? So yung tinakbo niya is 60,819 km. So yan guys, naka-ignition on na yan. So pag in-start mo yan, tatapakan mo yung brake, yan, nag-off. Yan yung nangyayari. So hindi na tutuloy yung start. Tapos babalik na naman uli sa umpisa. Nakita mo? Nakita nyo? Babalik na naman siya sa umpisa. So nagtataka siya bakit daw ganyan. Una, tinanong ko siya, sabi ko sa kanya baka sa battery ng remote. Nagpalit na rin siya. Yan yung lumalabas guys. Yan. So guys, ito yung Tigo 4 2023 model. So guys, wag kayo magpapanik agad pag ganyan. Wag kayo agad magpapanik or i-check nyo muna maigi yung kotse nyo. Tignan mo. So, pa-i-startin natin ha. Tatapakan ko yung preno. Tapos, i-start natin. Yan, ang kulay green. Nagkulay green indicator. Tatapakan. Ayaw. Ayaw guys. Kahit diinan mo, ayaw. Ngayon, tignan nyo muna dito guys. Tingin muna kayo sa pinaka panel board nung fuse sa engine compartment. So i-check nyo yan, double check nyo yan. So unang check ko, boss, pero malang mo, isa mong ilaw kasi medyo madilim, hindi kita yan. So chinek ko na yan dito. Lahat ng fuse niyan, fuse relay is okay. Ang isa ko lang napansin, ito guys. Kung mapapansin, patututok nga diyan. Kung mapapansin mo, ito, yung 80 ampere nasunog. Bakit kaya nasunog? Pumutok, di ba? Bigla na lang pumuputok guys. Kaya maging aware kayo. Titingnan nyo muna yan. Tingin na rin kayo dyan sa fuse. Kasi dito okay. Pagdating dito, ay pumutok siya. Ganito yung itsura ng pumutok na fuse. Lalapit ko. Ayaw. Ambot sa iyo. Ito nga boss. Para makita natin. Para makita nyo yung pumutok na fuse. Yung itsura ng pumutok na fuse. Yan guys Yan nakikita nyo. Yan yung pumutok na 80 ampere. So kailangan palitan yan.
Okay? So, babalikan ko kayo para makita natin pag pinalitan na natin yung fuse na yan. Okay guys? So yan guys, bago kayo magtanggal ng ano-anong mga peripherals dyan sa kuryente, lahat kasi itong part na to is positive. No? Positive yan. Ito mga wire to positive. Tanggalin nyo muna yung battery terminal. For safety purposes yan. Yan. So, tatanggalin natin yung 80 ampere set. Pahawak ka boss. Medyo mo. Yung kailangan ano yan, marunong kayong tumingin sa sarili nyong kotse. $80 ampere, hindi biro yan, malaki yan. Kapit pa ng gusto. Pagtanggal nito. Ito. Yan. Ito guys, oh. Yung 80 ampere na pumutok. Pumutok yan guys. Ambot. Ayaw eh. Sunog ba? Yan ah. Hindi kasi kita gaano, hindi visible sa camera. Yan ah. Tama, nangitim sa loob. Pwede naman to i-jumper. Pwede to i-jumper. Pero yung i-jump nyo na sure nyo na magandang klase yung wire. Pero kung for safe na talaga, pumili kayo ng parehong ganito na fuse. Ito na, nakabili na ako ng fuse. Ito yung sira niya. Sira niya. Ito yung bago. Kakabit natin. So make sure guys na okay yung pagkakaikip nyo ng tornilyo or nut para hindi siya magkaroon ng short circuit. So ayan, titignan natin kung puputok. The moment of truth. Kakabit na natin yung negative terminal.
So hindi siya pumutok. So na-check na natin lahat ng fuse. So tatry na natin. Bismillah. Okay. Kita nyo nag green light. Alright. Thank you. At isa na namang natapos na project. So guys, follow my YouTube channel, saka may Facebook page. So yan. Okay na. Yun lang guys. Salamat. I feel good.